Guys, nandito tayo sa Estrada Street. Minsan ay tinatawag na Santa Ana, Manila. Minsan naman ay San Andres Bukid, Manila. Pero sa bandang unahan ay Singalong. So itong Estrada Street ay pinalitan ng pangalan na ang ipinalit ay Pamilya Sagrada Street. So lakbay tayo at tayo ay papunta ng Tomas Mapua doon sa mga tindahan ng mga bilihan ng mga gulong ng sasakyan. So yung tinutumbok na kanto nito at LRT TAF ay De La Salle University. Pero hindi tayo dediretso ng diretsong street na to, kundi dadaan tayo sa isang shortcut bago dumating ng TAF. So nakikita natin yung malaking building na yan sa bandang unahan natin. Yan ay mga condominium sa kaliwa at sa kanan at meron din dyan na part ng school ng De La Salle, parang extension ito sa gawing kanan natin. Yan. Okay, diretso tayo at sa susunod na street may traffic light. Pero hindi tayo dyan dadaan, diretso lang tayo at kapag nakalagpas tayo ng traffic light ay kakanan tayo, Leon Ginto Street at mga ilang metro lang ay kakaliwa naman tayo at saka tayo lalabas ng LRT Taft Avenue. So traffic light at kapag naka-red, syempre maghihintay tayo. Okay, green light na. Turn na natin mag-go. So maraming salamat sa mga patuloy na sumusubaybay sa ating channel, sa mga nagko-comment, nagla-like, nag-share, sa mga nag-subscribe at sa mga magsusubscribe, maraming salamat. Isang Bible verse mula sa Book of Romans chapter 5 verse 8. Ang sabi ng Bible, God shows His love for us in that while we were yet sinners, Christ died for us. Ganun na lang ang pagsinta ng Diyos sa atin, pag-ibig ng Diyos sa ating lahat, na bagamat tayo mga makasalanan, tayong lahat ay inibig ng Diyos at ang Panginoong Jesus ay namatay sa krus ng Kalbaryo para sa atin. Grabe ang pag-ibig ng Diyos. Talagang mahalaga sa Kanya ang tao. At salamat sa Diyos dahil kahit na tayo mga makasalanan, binigyan niya ng pagkakataon na tayo ay makalapit sa Kanya, makapagsisi ng ating mga kasalanan, at tanggapin natin siya bilang ating sariling Lord and Savior. So ito yung Leon Ginto Street. Ayan, at sa bandang unahan tayo ay kakaliwa. Okay, alas 5 na ng hapon ngayon at ramdam na yung traffic, rush hour na, ika nga. Yung mga galing work, galing school, pauwi na yung karamihan. So dito, ramdam natin yung pila ng traffic ng mga sasakyan. So dito sa gawing unahan ng konti, dito tayo kakaliwa. So ito yung shortcut, lalabas ng Taft Avenue sa ilalim ng LRT. So intersection to at kailangan magbigayan. So buti nagbigay naman tong nasa unahan natin at nakakapasok yung nasa left natin. So nakapasok na rin tayo. So maiksi lang yung shortcut na to. Bali, ano to, pwede kang pumasok dito. Hindi to one way, two-way tong daan na to. At ayan, ikita natin yung LRT. So ito na yung TAF. At mabilis lang yung gagawin nating travel ngayon mga kalakbay. Dire-diretso lang tayo dito sa Taft Avenue. Siyempre, ang Taft Avenue ay napapalitan ng pangalan pagdating doon sa Quiapo. Kasi pagdating ng Quiapo, bagamat ilalim pa rin ng LRT, ang nagiging pangalan na ng street ay Rizal Avenue o minsan tinatawag na Avenida.
Okay, sa left side natin, andyan yung De La Salle. At dito sa right side natin, may mga condominium. Ganon din sa left side, may mga bagong gawang condominium dyan. So yung LRT station na madadaanan natin habang tayo naglalakbay, ang pangalan ng una nating madadaanan sa ating location ngayon ay Quirino Avenue LRT Station. So traffic light din doon at marami din ang mga dumadaan sa street na yon. Okay, yung jeep masyadong yung kanyang pagkuha ng lane. Galing siya dito sa pinakakaliwang bahagi, tapos siguro may pasahero na pumapara kaya papunta siya dun sa gilid. So ito na yung LRT station. Ito ay Quirino Avenue LRT station. So bali yung station na to, pwede kang dumaan dito sa gawing kanan at pwede din naman doon sa gawing kaliwa. Dito sa gawing kanan kung kayo papunta ng monumento. Pero doon sa gawing kaliwa kung kayo ay papunta ng Baclaran. At yung Quirino Avenue, yung kaliwang side naman nito ay papunta ng Roas Boulevard at yung gawing kanan ay papunta naman ng Nagtaan. So green light na, go tayo. At mga kalakbay, dito sa Taft Avenue may mga traffic light dito na medyo mahigpit yung mga enforcer, lalo doon sa tapat ng PGH at doon sa kanto ng Faura. So kapag nandito kayo sa left lane na to at dumiretso kayo, nanguhuli yung mga enforcer doon. Kung nandito kayo sa lane na to, kinakailangan na mag left turn kayo. So kung bago lang kayo at kayo ay didiretso doon sa papunta ng Quiapo at nandito kayo sa ganitong lane, bago dumating ng PGH ay gumawi na kayo dito sa bandang gitna o bandang kanan. Okay, yung mga street na dinadaanan dito, Remedios, Nakpil, Malbar, Pedro Hill, ayan yung mga street na madadaanan bago dumating ng PGH. So dito sa gawing kanan natin, yan yung Philippines Women's University. At doon naman sa susunod ay Philippine Christian University o PCU. So tuloy lang tayo at yan, synchronize yung traffic light. Nakakatuloy-tuloy tayo. Maganda kapag ganyan yung traffic light na once na nakatawid ka ng green, tapos sa mga susunod na mga traffic light, green pa rin. So ang ganda ng ganon. Pero kapag isang tawid mo ng konti, red na kaagad, minsan yun yung nakakatest ng patience. So ito na, yung susunod naman na LRT station, Pedro Hill Station. So ito guys, pag tumawid tayo dito sa Pedro Hill Station na to, o Pedro Hill Street na to, wag tayong mag-stay dito sa left lane. Kailangan pumunta kayo dito sa kanan, medyo gitna, para pagdating doon sa traffic light ng PGH ay hindi kayo maipit. Kasi kung maipit kayo doon sa white solid lane, pwede na kayong bigyan ng violation ng enforcer. So mapapansin natin dito, ayan. So nandiyan sila sa left lane at yan, may enforcer talaga yan, no, naghihintay. So, yan yung tips natin na kung bago lang kayong dadaan dyan, ingatan nyo yung lane na yon ng PGH. Kung dediretso naman kayo ng Quiapo, huwag kayong magstay dun sa left lane. Ganon din dito sa kanto ng Faura. Kapag nasa left lane dito,
kailangan mag-left lane din, mag-turn left kayo kasi meron ditong mga enforcer din. Kaya kung hindi nyo masyadong kabisado at napanood nyo yung mga tips dito, sana makabigay ng tulong sa inyo sa pagdadrive, sa pagta-travel, sa mga lakbay na inyong ginagawa. Lalo na kung dito kayo madaan sa Taft Avenue at sa kantong to ng Faura. So dito sa bandang unahan, meron naman ditong eskwelahan ng Philippine Science. Correct me pala, Manila Science pala yung sa bandang unahan na to. So Manila Science. Ayan, pinaganda yan at napakaganda ngayon ng school na yan ng Manila Science. So, paumanhin, nabanggit ko kanina, Philippine Science, pero Manila Science School pala yan. At high school, yan. Manila Science High School. So, yung street na to, bawal dito mag-left turn. Ang susunod na station ng LRT dito ay UN Avenue Station. So, bawal dito mag-left turn, dire-diretso lang. Kapag nakalagpas tayo ng UN Avenue traffic light na to, nandito naman yung high school ng Orolyo. Ayan, sa gawing kanan na yan. Maganda na rin yung school na yan. Tapos dun sa bandang unahan, nandun naman yung Normal University. Oops, yung truck sa unahan natin, parang nagsisignal siya ng left. Pero alam ko bawal dito mag-left. Nagsisignal nga siya ng left. Ayan, baka maipit pa tayo dito. So, ayan. Magle-left nga siya. So, timing tayo. Ayan, lagpasan natin. Alam ko bawal doon pero nagle-left siya. Sana ay hindi siya mahuli doon. So, ayan, tuloy-tuloy lang tayo dito. At kapag nakatawid naman tayo dito sa susunod na traffic light, madadaanan natin ang Manila City Hall. At doon sa katabi ng Manila City Hall ay meron din dong SM Manila. So kapag ganitong naka-red, means stop, dito natetest yung ating patience. Pag nagda-drive tayo, lagi nating i-condition ng ating mga katawan. Kapag inaantok, huwag magtuloy sa pagdadrive kapag inaantok. Maghanap na lang ng safe na lugar, tapos kung kaya na makaidlip, umidlip muna. Kumuha muna ng nap o yung idlip na nga na tinatawag para makakuha ng belo ang katawan sa pagdadrive. So ito, sa bandang unahan na yan ay nandyan yung Manila City Hall at sa kanan pa niya nandyan yung SM Manila. At kapag nalagpasan natin itong Manila City Hall, itong street na to ay nahati sa tatlo. So yung pinakakaliwa, papunta ng Divisoria, yung bandang kanan, papunta ng Quiapo, at yung bandang kanan ay papunta ng Quezon Boulevard. So ito, nahati na yung daan na to. So galing tayo sa Taft. Ngayon, dito sa tapat ng City Hall ng Manila, malawak na yung daan na to, pero nahati na to sa
tatlong hati itong street na to. So yung gawing kaliwa, papunta yan ng Binondo, Divisoria. Tapos yung gawing gitna, na kung saan dito tayo dadaan, papunta ng Quiapo, Carriedo, Raon. Ayan. Tapos yung bandang pinakakanan, papunta yun ng Quezon Boulevard. So yun naman yung dinadaanan ng mga papunta ng Espanya. So ayan, mapapansin natin. Ayan, may mga barrier na. So yung kaliwa, papunta yun ng Binondo, Divisoria. At itong street na kinalalagyan natin, diretso tayo dito, papunta to ng Quiapo, Carriedo, Raon. At yan, yung gawing kanan naman na yan, ayan, yan yung papunta ng Quezon Boulevard. Kapag nakatawid tayo dito sa tulay, ang bababaan na natin ay sakop na siya ng Santa Cruz, Manila. At nandoon na yung Carriedo, nandoon na yung Quiapo. Okay, medyo maganda yung daan dito ngayon, no? Parang madalang yung mga sasakyan. Kapag ganito lagi yung magiging daan, mabilis yung magiging lakbay travel natin. So ayan na, ito yung tulay at ito sa kanan natin, yan yung Fiati University. So pagbaba natin dito, sakop na to ng Santa Cruz, Manila. Kung gagawin tayo dito sa kanan, papunta yan ng SM, yung unang SM Manila. SM Carriedo yata yung tawag doon. Pero dito tayo dadaan sa kaliwang to. At may mga enforcer. Naka-green naman. Ang daming tricycle dito. Parang bakit sila nandito? May nakamotor na chine-check nung enforcer. Baka may violation. So yan, yung gawing kaliwa natin, halos sakop yan ng Binondo. Pagtawid nung tulay doon. Pero ito, Santa Cruz to. Santa Cruz, Manila. Dito tayo kapag naka-diretso tayo dito, ang tawag na sa street na ilalim ng LRT ay Rizal Avenue o minsan tinatawag na Avenida. Okay, ito yung ilalim ulit ng LRT. Ayan, yan yung tulay ng Light Rail Transit o LRT. So kakaliwa tayo dito kasi one way to eh. Kaliwa tayo dito. At may tatawid, pagbigyan natin, pedestrian. Priority lagi ang mga tao sa mga pedestrian. Kapag kumaliwa tayo dito, mag-ingat kasi minsan may mabilis na mga sasakyan na galing doon sa ating gawing kanan. Ayan. Minsan ayaw nilang magbigay. Pero minsan naman may mga mababait at nagbibigay naman sila. So dito ay ang susunod na traffic light ay kanto na ng Recto. So nasa ilalim pa rin tayo ng LRT. Pero muli, iba na ang pangalan ng street na to. Ito ay Rizal Avenue o tinatawag nga minsan na Avenida. So gawing kanan natin, nandyan yung Raon, tindahan ng mga instruments, tindahan ng mga iba-ibang mga kagamitan. So maraming mga tindahan dyan sa gawing kanan na yan ng Raon. Dito intersection, ingat din lagi tayo dito kasi minsan may mga bigla-biglang sumisingit, lumulusot. Okay, talagang maganda yung flow ng traffic dito. Maluwag, ika nga. So dito ay may traffic light ulit sa kanto ng Avenida at Recto.
Kakaliwa pala tong nasa unahan natin, hindi agad nag-signal. Sana handa agad tayo. May ambulansya pa naman. Okay, so tuloy-tuloy lang tayo dito. Ayan. Ingat-ingat tayo kasi maraming mga bigla-biglang sumisingit. So tatawidin lang natin itong recto. Tapos may LRT station na naman na madadaanan tayo. Yun yung Di Jose LRT station. Ang station na yon ay LRT 1 at LRT 2. So yung LRT 2, papunta yun ng Cubao, papunta ng Pasig. Minsan tinatawag na Cartimar yung ating tinawid na traffic light, Cartimar Recto. So ito yung Di Jose Station, ayan. Sa taas natin, LRT 1 yan, pero dun sa gawing kanan, meron dyang walkway at yun yung LRT 2. So yun yung mga papunta ng Cubao, papunta ng Pasig. Maraming salamat ulit sa mga patuloy na sumusubaybay sa ating channel. Salamat sa mga likes, sa mga comments, sa mga ginagawa niyong pag-share. Maraming salamat. At lalo tigid sa pag-subscribe nyo, marami pong salamat. At ganun din sa mga magsusubscribe, maraming salamat. Ang Panginoong Diyos ang mag-bless sa ating lahat. So after ng Di Jose Station, ang madadaanan naman natin ay Bambang Station at pagkatapos ng Bambang Station ay Tayuman. So after ng Tayuman, kakaliwa na tayo kasi dito sa street na to ng Rizal Avenue, Avenida, bihira yung mga pwede kang mag-left turn. Pero paglagpas natin mamaya ng Tayuman Station, meron dong street na pwede tayong kumaliwa para mas mabilis nating mapuntahan yung ating destination na tindahan ng mga gulong ng mga sasakyan. So, Tomas Mapua yung pangalan ng street na yon. So, traffic light na naman at syempre, test of patience ulit. Mag-obey lang tayo sa mga traffic rules and regulations. Okay, go. Yung mga jeepney driver halos kabisado na nila kung mag-change na ng light. Kahit minsan walang digital clock o walang mga number na nababasa. Siguro ay tansyado na nila. So ito ulit yung LRT station, Bambang. So naabutan tayo ng pag-change ng light doon na sa gitna. Nakatawid naman na tayo. So yung lugar na to, dito maraming mga tindahan ng tungkol sa kagamitan ng mga medisina. At nandito rin sa bandang unahan natin yung San Lazaro Hospital, bandang kaliwa, bago dumating ng Tayuman Station. Okay, so tuloy lang tayo at medyo malapit na tayo. Okay, si Manong nakakariton at nandito siya sa lane natin. So, pagbigyan natin siya, baka gagawin siya ng kakanan siguro. Pero hindi, nakastay siya dito. So, lipat tayo ng lane. Ayan.
So, nakaka-bless din yung ganun na talagang nagsisikap. Okay, malapit na tayo sa ating destination. At yung Tomas Mapua, kahit anong uri ng gulong ng sasakyan o mga mugs, mga rims, ang daming tinda doon. Isang street na mahaba yon ng Tomas Mapua. Kahit yung mga heavy equipments doon sa place na yon ay may mga nagtitinda doon. So, yun yung ating dahilan kung bakit tayo pupunta dito sa Tomas Mapua. Mag-inquire tayo ng gulong. At marami kayong mapagpipilian kung sakaling bibili kayo ng mga gulong, mga brand new, o minsan naman may mga second hand. Ayan, maganda dito na kung mag-try kayo na kung minsan gusto nyo makatipid, merong mga second hand. Kung gusto nyo naman ng mga brand new, maraming mga iba-ibang mga brand sila ng mga tindahan. Napakaraming tindahan dito. Halos magkakatabi sila na mga may tindahan ng gulong. So, ito na, sa bandang unahan natin ang Tayuman Station. Ops, kapag ganyan, may tatawid, patawidin natin. Ayan, buti may nag-guide pa na guard. Ayan. So, pagtawid natin dito sa Tayuman Station ay kakaliwa tayo. So, yung pangalan ng street ay Herrera Street. Kasi dun sa mga susunod ay Yuseco, Batangas, Laguna Street, Blumen Street, wala na dong pwedeng mag-left turn. Kaya ang allowed lang na pwede kang mag-left turn papunta ng Tomas Mapua ay dito sa susunod na kanto ng Tayuman. Dito sa kanto na to ng Rizal Avenue o Avenida, kanto ng Tayuman, medyo mahigpit din yung mga enforcer dito. Kung galing kayo dun sa kabilang side at naabutan kayo ng pagpalit ng ilaw, may mga enforcer dito minsan na mahigpit din sila. Kaya kung dito kayo dadaan, doble ingat din kasi once na makita nila na nag-change na yung ilaw tapos naabutan sa gitna, ang iba ay tinitikita nila. Kaya sa mga traffic light, lagi din tayong maging alisto. Okay, green light na. So makakaabot naman siguro tayo. Ayan, nakahabol pa tayo. So dun sa kanan natin may mga nakapwesto dong mga enforcer. Okay, dito na yung kakaliwa natin. Ang pangalan nito ay Herrera Street. P. Herrera Street. Kung pupunta kayo ng halimbawa, Abad Santos, galing kayo ng dito sa Avenida Tayuman o dito sa street ng kinalalagyan natin ng ilalim ng LRT, punta kayong Abad Santos, ito yung pwede kayong magkaliwa dito. Allowed na mag left turn dito. Ayan, yung nasa unahan natin na close van, kakaliwa. At yung nakamotor, kakaliwa din. So, tayo kakaliwa din tayo dito. At dito, bigayan lang din. Walang traffic light dito. Ayan, bigayan lang kung sino yung mauuna.
Ayan, kapag mga driver naman nagkakaunawaan, talagang okay din naman. So dito sa bandang unahan, kakanan tayo at almost nandito na tayo sa ating destination. Muli, maraming salamat sa lahat ng mga sumusubaybay sa ating channel, sa mga nag-subscribe, sa mga magsusubscribe, sa mga nag-like, nag-comment, nag-share. Maraming salamat. Ang Panginoong Diyos ang mag-bless sa ating lahat. Kanan tayo dito. Ito na yung Tomas Mapua. Ayan, kita na natin. Ayan, sa una natin, tindahan na ng mga gulong, mga rims, ayan, mga mugs. So, dito lang tayo sa isang tindahan muna. Ayan, magkakatabihan halos sila. At may mga bantayan, yan. Okay, so, ito, na-entertain na tayo. Maraming salamat. Pagpalain tayong lahat ng ating Panginoong Diyos. God bless us all.